ay hindi lang matuto, kundi maging maayos at maayos ang ating buhay. Tanungin niyo po katabi niyo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Yan. Kasi ito pong topic na ito ay ibinigay pa sa akin ng Panginoon. Ako'y nasa Mindoro at habang ako'y nasa Mindoro, wala po ako ibang iniisip kundi ang JCL and Sokol Outreach. At kung kayo din ay iniisip niyo po ako, malamang nag-iisipan po. Kaya, at malungkot po ako dahil habang ako nasa Mindoro, nakita ko po post ni Sister Lenlen na talagang nasa hospital yung ating kapatid sa Brother Jess. At yun, ay talagang kita ni Lord yung ating kalungkutan. At I hope and I pray na talagang itouch sila ni Lord na talagang maging maayos ang kalalagayan. Kaya sa umaga pong ito ay, ito naman ang tema natin, yung 2026, Go and Make Disciples. Yan po talaga ang nais ng Panginoon. Dahil kaya siya bumaba dito sa lupa, siya ang nag-prototype, siya ang nag-model, how to make disciples. Kaya, ang gagawin na lang po natin ay ika-copy, try to natin yan. Kaya kung magaling kang mangopya no ikaw ay nag-aaral, mas the best. Mas maganda kopyahin natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At nakopya po ni Apostol Pablo po yan. Ngayon pong araw po na ito ay ang topic natin pag-uusapan ay bababa, sabi diyan, tupang ligaw, naging disipulo. Napakahalaga po niyan. Kaya makikita po natin yung ating mga sarili sa nakaraan, ito po yung ating kalalagayan. Yung unang salita, tupang ligaw. Kung ating iisipin, bakit tupa? Sa Bible, mababasa po natin ang ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga tagasulat. Bagamat ito ay guided ng Holy Spirit at with power ng Panginoon, kaya nasulat ang Biblia para maging guide po natin sa ating buhay. Kaya kung titingnan po natin ang ating mga sarili, yung title na ibinigay ng Panginoon, ano ang tupa? Ang tupa ay isang napakatangang hayop. Napakatangang hayop. Kaya ang tupa ay nangangailangan ng pastol, tagapag-alaga. Ngayon, kung ang tupa ay hindi at walang tagapag-alaga, anong mangyayari? Siya ay magiging ligaw. Kaya napakahalaga po niyan. Kaya kung tayo sa nakaraan, iyan po yung ating kalalagayan. Tayo ay tupang ligaw. Ngunit, pasalamat tayo sa Panginoon, merong isang pastol na ginagamit ng Diyos para tayo ay dalhin para maging disipulo. Kaya tingnan po natin yung ating mga sarili sa araw po na ito. Malamang naka-experience na po kayo, may pupuntahan kayo sa lugar, naligaw po kayo. At takot na takot kayo dahil hindi nyo alam kung saan kayo dadaan at kung saan kayo pabalik. Tama po ba? Imposible na ang tao na buhay sa mundong ito, hindi siya naligaw. Maliligaw at maliligaw. At meron ding tagapagligaw. Walang iba kundi si Satan. Walang ibang hangad si Satanas kundi ikaw ay ilayo sa Panginoon. Kaya pagka sinabing tupang ligaw, ay worse ang kalalagayan. Ang kalalagayan niya ay miserable. Ano ang tendency? Kapag ang tupa ay ligaw, pwede siyang mahulog sa bangin at pwede siyang mapahamak. Kaya nga merong pastol, may hawak na tungkod, ang ginagawa niya ay tinataboy sa tamang daan para itong tupang ito ay hindi mapahamak. Bukod doon, meron pang mga mababangis na hayop na pwedeng lumapa sa kanya o sumila sa kanya. Simbolo ni Satanas sa tao na naliligaw, ang ginagawa ni Satanas ay dalhin sa kapahamakan according to John 10:10. Lagi ko pong binabalikan po yun. Kaya itong topic na ibinigay sa atin ng Panginoon, walang ibang hangad ang Diyos kundi marating mo yung bagay na yon, yung maging disipulo ka. Why? Kasi pagka ikaw ay naging disipulo, ay ikaw ay magkakaroon ng disiplina, magkakaroon ka ng tamang pag-iisip, tamang damdamin, at buong pagkatao mo aayusin ng ating Panginoon. Kung excited na po kayo, tingnan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 50, talatang 4 hanggang 5. Ano po sinasabi po dyan?
Sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong yaon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Juda at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Pagtatanong nila ang daan patungo sa Sayon, papunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang tutuptin habang panahon. Jeremias chapter 50 verse 4 to 5. Bagamat ang itinite ng anak ko ay verse 1, verse 2, verse 4, and verse 5 po yan. Tayo po'y sumandaling yung bukod, tayo po'y manalangin. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu dahil wala po tayong magagawa kung wala ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan at gagawing himala sa ating mga buhay. Muli, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father in heaven in this morning, Lord. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mensahe na inilaan po sa amin sa araw na ito. Alam po namin na ang pag-iingat, pagpapala at katagumpayan ay lagi nakalaan na sa iyong mga anak na ito. Kaya naman kami nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa oras na ito. Hiling po namin na hindi lang namin marinig, kundi pagkatawang tao ito sa aming mga buhay upang mas mangyari ang iyong salita, ang iyong mensahe sa aming mga buhay. Na kami ay mula sa pagkaligaw, ibinabalik mo kami, Panginoon, sa iyong kandungan, sa iyong piling, Panginoon, para maging disipulo mo, O Diyos. At makasunod, makagawa, at matuto kami magmahal sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa, anuman ang tangka at kiwa ng kaaway, winawasa ko ito sa pangalan ng Kristo at itinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Wala siyang karapatan na pinsalain ang aming mga buhay dahil kami nakalaan na sa lahat ng iyong mga pagpapala. Ano man ang uri ng sumpa na inilalagay sa amin ng aming kaaway, winawasak namin ito, itinataboy sa malayong lugar, Panginoon. At hindi na babalik sa aming mga buhay. Minsan pa, lahat ng espiritu sa iyong papawid, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa na hindi sa iyo, Panginoon, wasakin niyo po silang lahat, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Ikaw lamang aming tataas, pararangalan at dadakilain sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yan po, ibinabalik po tayo ng Panginoon sa kalalagayan po natin sa ating nakaraan. At kung ikaw ay naliligaw pa rin at nililigaw pa rin ng kaaway, abay, sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang padaya kay Satan. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi sa ating pag-aaral, para matutunan po natin yan, kung bakit nais ng Panginoon na malaman natin yung ating kalalagayan, na hindi tayo manatili na tayo tupanligaw, kundi maging disipulo tayo ng ating Panginoon, may nais siyang mangyari sa ating buhay. Ulitin ko po, may nais mangyari ang Panginoon sa ating buhay. Dapat maging excited po tayo doon sa nais mangyari ng Diyos sa ating buhay. Gusto niyo po ba? Una, sabi doon sa verse 4, kung babalikan po natin yon, ang mensahe ng Diyos, basahin ko po, sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong yaon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-sukol at mga taga-kalamba at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Una, na mensahe ng Diyos, kung bakit tayo ay tupanligaw sa nakaraan, makikita natin ang kalalagayan natin, hahanapin nila ang Diyos. Yun po yung mensahe ng Panginoon. Pagka sinabi nga hanapin, merong mahalaga sa buhay ng tao naghahanap. Tama po ba? Kung nawalan ka ng pera, hahanapin mo ito. Kung nawalan ka ng alahas o ginto, hahanapin mo ito. Kung nawalan ka ng anak, hahanapin mo ito. At kung anuman ang nawala sa iyo, hahanapin mo ito. Pero ang hinahanap nila ay Diyos. Hindi pera. Hindi kung ano pa mang bagay. At makikita po natin, kaya po tayo narito dahil hinahanap natin ang Diyos. Tama po ba? Kung hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin matatagpuan ang ating mga sarili sa lugar na ito. Maniwala po eh. At kung papaano maghahanap, napakahirap hanapin. Kung ang mata mo, tingnan niyo po ang mata ng katabi niyo. Di ba? Ang cute. Ang mata mo ay bulag. Brother Benji, nakakita naman ako physical eyes.
but spiritually eyes blind. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nakakakita na ba spiritual eyes mo? At may bonus pa po yan, nakakarinig na ba ang spiritual ears mo? Yung tenga mo. Diba, baka bingi pa rin yan. Malamang, pag bingi, naririnig mo ang mensahe ng Diyos, dito papasok, doon, lalabas. Kaya napakahalaga na ang tao, mula sa kanyang pagiging disabled, ay maging able sa harap ng Diyos. Ako, itinatestify ko po, dati ako pilay. Dati ako ay pipi. Dati ako ay bingi. Dati ako ay bulag. Pero hindi ako maintindihan ng aking pagkakausapin. Niloloko mo ako. Kumpleto ka eh. Nakakalakad ka. Nakakapagsalita ka. Nakakarinig ka. Nakakita ka. Pero spiritually nakalalagayan, disabled po yung mga bagay na binanggit ko. Hindi makakita ng kabutihan ng Diyos. Hindi marinig ang tinig ng Diyos. Nakuha niyo po? Hindi makapagsalita ng kabutihan ng Diyos. Lalo na ang salita ng Diyos. Dati, hindi ko magagawa. Nihimarap dito, hindi ko kayang gawin. At hindi ko kayang lumakad patungo sa daan ng Diyos. Papuntang cellgroup, papuntang Sunday celebration. Buti na lang, may isang pastol na ginamit ng Diyos para ang aking kalalagayang aba ay mag-heal. Makalaya po ako sa mga bagay ko na yun. Nakikita niyo po ba? Parang kalalagayan ko yun una. Parang iyon ang aking pagkatao noon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, ikaw ay hindi na disabled, kundi ikaw ay able na. Hindi mo na kailangan ng ID ng PWD. Tama po ba? Bagamat malaki discount, huwag niyo pong hangarin. Sabi diyan, hahanapin nila ang Diyos. Kaya lang, napakalaki ng problema ng tao para mahanap nila ang Diyos. Ulitin ko po, nahihirapan ng tao na hanapin ang Diyos dahil meron siyang malaking problema. Anong problema? Hindi pera, hindi bahay, hindi sakyan. Eto, number 1, #sin. Yan po ang napakalaking problema ng tao. Ang kasalanan. Totoo po ba? Kapag ka ang tao ay namuhay sa kasalanan, talaga namang napakalaki ng problema. Kaya nga sa isang pamilya na nagiging sanhi ng pagkakasala, ay napakalaking perwisyo at pabigat sa isang pamilya. Tama po ba? Lagi na lang siya ang iisipin, lagi na lang siya ang aarugain, lagi siya ang pagbibigyan, uunawain, mamahalin, na hindi niya magawa na makapagbalik ng pagmamahal dahil siya ay nangangailangan ng pagkalinga. Tama po ba? Kaya nga ipinapakita ng Diyos na kaya naghahanap ang tao sa Diyos dahil nasa abang kalalagayan. Ano kalalagayan? Makasalanan. Nakakalungkot pong isipin. Yan ang kalalagayan ng mga tupang ligaw. Namubuhay sila sa kasalanan. Ngayon, kung hindi pa natin maintindihan yan, makikita natin ang susi at ugat na inilagay ni Satanas sa unang tao kay Eva at kay Adan, walang iba kundi ang seed of sin. Yan po. At kapag may kasalanan, merong sumpa. At ang sumpa ang nagpapahirap sa buhay ng tao. Kaya nawa, matuto po tayo sa ating kalalagayan. Kaya pala ganito ako sa nakaraan. Na parang gusto kong yumaman pero hindi mangyari. Gusto kong bumait pero hindi mangyari. Gusto kong magtagumpay pero lagi akong bigo. Pero ngayon, pwede mo sabihin kay Lord, Lord, salamat. Meron kang isang pastol na ginamit para ako ay alagaan at makalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Ngayon, kung tayo ay parang inililigaw pa rin ng kaaway at palagay na dito tayo sa kanan dumaan, pinadadaan niya tayo sa kaliwa, meron naman diretso para papunta kay Lord, para mahanap natin si Lord, tama? Hindi natin magawa, manalangin po tayo, sabi ko kanina, prayer gathering.
Ano yung pagpe-pray po natin? Siyempre, mawala po tayo sa pamumuhay na makasalanan. Kundi mamuhay tayo na nais ng Diyos na mayroong katuwiran at nais ng Diyos na kabanalan. Kasi pag ang tao nabuhay sa kasalanan, napakahirap po at abang kalalagayan po yan. Saan ang papunta ng mga taong makasalanan? Sa impyerno. Yun ang iniiwasan. Dito sa mundo, okay pa yung init na yan, yung pawisan ka na tumatagaktak. Pero sa impyerno, pagka binasa natin ang Biblia o ang salita ng Diyos, pag i-describe siya, talagang iisipin mo, napaka-worst na kalalagayan ang pupuntahan ng tao. Pero bakit ka pupunta sa impyerno kung meron namang langit? Tama po ba? Kaya nga, napakahalaga na sa langit, iyon ang design ng Diyos para makapiling ng tao ang Panginoon. Nakuha niyo po ba? Ngayon, ano ang mangyayari sa buhay ng tao kapag ka ang tao ay naghanap na at iniwanan na ang buhay na kasalanan? Sabi diyan, #forgiveness. Napakahalaga po niyan. Totoo po ba ang taong makasalanan, naligaw, tupanligaw, ay nangangailangan ng pagpapatawad? Tingnan po natin. Kasi nga po sabi sa aklat ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang ibang nagbigay niya kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya po tayo ay may salitang forgiveness. At itinuro ng ating Panginoong Kristo siyang nabuhay sa mundong ito sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 6 na dapat matuto po tayong magpatawad. Kung hindi tayo magpapatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. At kung magpatawad tayo, patatawarin tayo ng Diyos. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, itapon mo na ang mga hinanakit, sama ng loob, galit, tampo, at yung lolo nito na talagang kasumpa-sumpa ay mawas out na sa ating pagkatao. Di mo ba? Ay talaga sabi sa aklat ng Roma, walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nangangailangan ng forgiveness. Kaya naman, ipinakita sa Matthew chapter 6 ng Panginoon Jesus na talagang ang pagpapatawad ang susi para ikaw ay makakita ng Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng tao na hindi sanay magpatawad, hindi nila matatagpuan ng Diyos. Why? They are spiritually blind. Kaya kung ikaw ito, na parang hindi mo kaya magpatawad, hingin mo sa Panginoon through prayer. Dahil si Jeremiah ay sinabi niya, unlimited call ang ating line sa ating Panginoon sa Jeremiah 33:3. Na kapag tumawag ka kay Lord, instant, at tutugunin ka ng Panginoon. Kaya nasulat ang 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sin, God is faithful and just to forgive our sins. Kaya wala na tayo kakatwiran sa ating Panginoon pag humarap tayo sa Kanya. In time of judgment, makikita natin, maipapahayag ng Panginoon na tayo ay talagang nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos kung ikaw ay walang pabigat na ihilahin ng pabigat na kasalanan kung hindi napatawad. Kaya napakahalaga po niyan. Ang makakakita lang sa Diyos ay yung mga taong marunong magpatawad. Merong disipulo ang nagtanong, Guro, Panginoon, makailan ko bang patatawarin ng aking kapwa? Sa tingin niyo po, isa lang? 2? 3? 100? Alam niyo po mga kapatid, unlimited ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ulitin niyo po, unlimited ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Sino ang panalo? Sino ang matagumpay? Yung tao nagpapatawad o hindi nagpapatawad? Ay siya, tulog na yung taong galit na galit ka, pero ikaw, gising na gising pa. Magkaka-insomnia ka, tama mo ba? Magkakasakit ka. Pero yung tao na yon, himbing na himbing. Kaya, napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang kalalagayan natin, tayo ay tupanligaw pa rin. Ano gagawin? Hanapin mo ang Diyos.
Mangyayari po yan. Kaya nga maraming tao sa labas, kaya binibigay sa atin ng Panginoon yan, tupang ligaw ang tingin natin sa kanila. Naliligaw sila. Ang tawag po dyan ay mga kaluluwang ligaw. Kaya sabi nila pagkaundas o ibo ba, All Souls Day, talagang maraming kaluluwang ligaw. At baka hindi nakapagpatawad, maliligaw po talaga. Tama po ba? Amen. Ang mga hindi nagpapatawad ay naliligaw. Inililigaw sila ni Satan. Bakit sila inililigaw? Para may kasama si Satanas sa pagkaligaw. Tama po ba? Saan papunta mga naligaw? Sa imperno. Pero yung mga nakatagpo ng tamang Diyos, ng daan ng Diyos, at natagpuan nila ang Diyos, at hinanap sila at talaga hinanap nila ang Diyos kasi alam niya kung nasaan ka, kung ano kalalagayan mo, kung ano sitwasyon mo, kung ano ang pagkatao mo, alam ng Diyos po yan. Amen. Kaya makikita po natin, napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan. Baka mamaya, nasa Panginoon ka na, mamaya naliligaw ka na naman pala. Ano gagawin? Hanapin ang Diyos. Maliwanag mo ba? Amen. Maililigaw ka lang pagka ikaw ay nandoon pa rin, namumuhay sa kasalanan. Entry point ni Satan yan para ibalik ka sa kanyang kandungan ulit. Nakuha niyo po ba? Pero pagka ikaw ay umiwas na at lumayo na sa kasalanan, balik muna, dyan muna tayo, ay talagang sasabihin mo, mapalad akong tao. Kaya ayan po yan. Ikalawa, na nais ng Panginoon, ipagtatanong nila ang daan patungo sa Sayon. Ayan. Sayon. Ano ba ang Sayon? Ang Sayon ay dwelling place ng ating Panginoon sa Jerusalem na kung saan itinayo ang templo ng Diyos sa Mount Moriah o Moriah. Makikita po natin, yan ang pinupuntahan ng mga anak ng Diyos ng panahon ng Juda at Israel. Pagka sila ay napalayo sa Mount Zion o sa Zion, sa lugar ng Zion, miserable ang kalalagayan ng kanilang buhay. Hindi nila maranasan ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, wala nang himala ang Diyos. Kaya makikita po natin, ikalawa, kapag ikaw ay tupang ligaw, ipagtatanong mo ang daan patungo na kung saan doon nagdodwell ang Panginoon. Nakuha niyo po ba? Saan ba nagdodwell ang Panginoon? Sa cell group, sa Sunday cell celebration, sa Bible reading po natin, sa prayer po natin. Yan po ang ating pinaka-Mount Zion po ngayon sa ating kapanahunan. Tanongin niyo po katabi niyo, nakuha mo ba? Kaya nga maliligaw ka pagka hindi mo hinanap ang presensya ng Diyos dahil patungong Zion, doon mo mararanasan ang Panginoon. Nakuha niyo mo ba? I hope and I pray nagkakaintindihan po tayo mga taga JCLM Sokol Outreach. At hindi ka na kayang iligaw ni Satanas habang ikaw ay nabubuhay. Amen. Imagine, kung sa tingin mo parang hindi mo pa natatagpuan ng Diyos, ano gagawin? Hanapin mo. Ngayon, kung hinahanap mo na at hindi mo alam ang daan, saan ang daan? Hindi kay Eli Soriano. Hindi yung daan talaga patungo sa Panginoon na kung saan ma-experience mo siya. Nasasabihin mo, Lord, salamat na experience kita. Kailan natin nasabi yun? Baka ikaw ay lumuha, baka ikaw ay natuwa. Na kung saan, yung presensya ng Diyos ay naranasan mo. Kaya nga pag nabasa niyo po ang salitang Sayon, yan ay patungkol sa ating Panginoon na kung saan hinahanap ng mga taga-Israel ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos, na kung saan yung lugar na yon, a specific place na inilaan sa iyo ng Panginoon, doon mo siya ma-experience. Sa bahay mo, meron kang altar na itinayo doon, na kung saan doon ka lumuluhod, doon ka nananalangin, kahit wala namang kung ano man doon. Yung iyon ay may table ka doon, may upuan ka doon, na itinatalaga mo na maranasan mo ang Panginoon sa lugar na yon. Bakit ba kailangan natin pumunta sa Zion? Sabi po doon, ang kalalagayan natin ay #slave. Slave. Alipin ka ng mga bagay-bagay sa mundong ito
na kung saan hindi ka makalaya sa mga bagay na yon. Kaya nga kapag ikaw ay nasa kalalagayan na ikaw ay alipin, ano gagawin? Pagtanong mo ang daan patungo sa Panginoon. Siyempre, yung una, hinahanap mo si Lord at nakita ni Lord, hinahanap mo talaga siya. Abi, gagamit ang Panginoon ng mga tao, ng mga instrumento para makita mo yung daan patungo sa sayo. Maraming tao kasi ang hinahanap, hindi naman talaga ang Diyos eh. Ano hinahanap? Yung mga bagay-bagay lang na makapagpapasaya sa Kanya. Pero anong nangyayari? Siya ay naaalipin ng mga bagay na yaon. Siya ay naaalipin ng mga bagay na iyon. Pero pagka ikaw ay naalipin, ano gagawin ni Lord? Palalayain Kanya. Palalayain Kanya. Di ba ang sarap sa Panginoon na kung saan ikaw ay tupanligaw, ang kalalagayan mo, slave ka. Kaya makita natin, ipinanganak si Moises ng Panginoon ng panahon ng Egypt. Talaga namang ginamit si Moses para yung mga alipin ay makalaya. Naalipin po ba Israel? Naalipin po sila. Why? Kasi ang hinahangad lang nila ay yung mga bagay sa mundong ito. Kahit nga sila pinapalaya nakatanaw pa rin sila doon sa Egypt. Ano meron sa Egypt? Doon ay meron silang pagkain, inumin at lahat ng bagay na kung saan hindi naman nila nakikita sila ay alipin sa lugar na yun. Ano nais ng Diyos? Makalaya ang mga taga-Israel. Bakit sila palalayain? Para pumunta sila sa Zion. Ang Zion ay dwelling place ng Panginoon. Doon nila pinupuri, sinasamba ang ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, every Sunday, dalawang klase lang ang nangyayari. Merong word na ascending and descending. Ulitin ko po, every Sunday, merong nangyayari na ascending and descending. Pag sinabing ascending, ito yung ating ginagawang pag-worship kay Lord. Iniaangat natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ano ang descending? Pagka meron na nagpipreach ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos, ito ay descending from God to man. Ang ascending ay from man to God. Nakuha niyo po ba? Kaya napakahalaga po nitong ating ginagawa. Ngayon po ay nasa lugar po tayo ng Zion, na kung saan natatagpuan po natin ang kalayaan sa ating Panginoon, na anuman ang nagdaan nating buhay, tayo man ay lugmok sa problema, nagiging malaya po tayo sa mga bagay na yaon. Why? Kasi nararanasan natin ang Diyos sa lugar na ito. Pwede po ba palakpakan po natin ang Diyos na buhay? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon, na kung saan ang gagawin ng mga taong naliligaw o ng tupang ligaw, magtanong. Nung kami po ay pumunta ng Mindoro, meron po kami isang pamangkin doon, sa Sablayan, doon kami pinatulog nung gabi. Nung kami palabas na sa lugar nila, naligaw po kami. At ang sabi sa akin, advice ng aking asawa, ay magtanong. Pero syempre, minsan tayo nahihiya magtanong, tama po ba? Lumalabas kasi tayo parang ignorante, gano'n na lang. Nung kami pabalik, dumaan na naman po kami doon kasi naiwan yung bag tsaka wallet ni Mrs. Naligaw na naman po kami. Sinunod ko na po yung advice ng aking asawa at nakarating po ulit kami doon sa patutunguhan. Kaya anong dapat gawin? Matuto kang, sabihin niyo po sa katabi niyo, matuto kang magtanong. Walang bayad. Kaya marami naliligaw kasi nga hindi marunong magtanong. Buti kung sasagot agad si Waze, di ba? Hindi ka na maliligaw, pero minsan ililigaw ka rin niya Akala mo, yun ang shortcut. Nung madali, nung pala hindi. Ano kalalagayan? Slave. Kapag ikaw ay alipin, yan ang kalalagayan ng mga tupan ligaw. Ano dapat mo ma-experience kay Lord? Freedom.
Pag ikaw ay pinalaya, hindi ka na kayang iligaw ng kaaway. And then, pangatlo, sabi po doon, makikipagkaisa ka sa Diyos. Yan po ang mangyayari. Hindi ka nakaaway ng Diyos, kundi kakampi ka na ng Diyos. Sabi doon, hindi ka lang ituturing na anak, kaibigan, kundi anak na ng Diyos. Di ba good news? Sabihin niyo po sa katabi niyo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ni Satan. Tama po ba? Hindi po talaga design yun. Anak tayo ng Diyos. At kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon, mahirap din po kasi maraming tao ayaw makipagkaisa sa Diyos. Di ba? Napaka-miserable. Ini-invite mo na. Anong sabi? Busy ako. Marami akong gagawin. Tama po ba? Maraming reasoning. Maraming talagang hanggat may 1,000 reasoning, magdadahilan po sila. Eh kaya lang, ano kalalagayan nila? Separation. Separated sila sa ating Panginoon. Sige po, pakilabas yung hashtag separated. Ayan. Kasama na. Ayan. Separated. Kapag ka ang tao hiwalay sa Diyos, may hirapan po sa buhay. Maniwala po kayo sa akin. Kaya nga wala pong dapat hangarin ng tao kundi makipag-isa sa ating Diyos. Andyan yung reconciliation, restoration, at talagang ang relasyon ng tao ay napakahalaga sa Diyos. Nang si Eva at si Adan ay magkasala, na-separate po sila sa ating Panginoon. Iyon ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ng tao. Ang salitang separation. Isinara ang Garden of Eden para hindi na makabalik si Eva at si Adan doon. Nakakalungkot, di po ba? Dahil ang Garden of Eden ay walang kamatayan ang tao po doon. Bakit ko po nasabi? Yung 3 klaseng puno po doon, yung isa pwedeng kainin, yung isa hindi pwede, at yung isa ay bunga na pag kinain mo yun, hindi ka na mamamatay. Kaya, ang Garden of Eden ay nakadesign sa pagkalikha sa unang tao, kaya Eva at Adan, na dapat ang design ng Diyos noon ay walang kamatayan, walang karamdaman, walang problema, provided na ng lahat ng Panginoon. Kung hindi siya nakaseparate sa Panginoon. Kaya ibinabalik ng Panginoon yan, na dapat tayo ay makonect muli sa ating Panginoon. Sige, pakilabas yung fruitful. Yan. Kaya hindi ka makapamunga. Why? Kasi separated ka. Sabi sa Book of John, chapter 15, ng ating Panginoon Kristo, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang hiwalay sa akin ay hindi makakapamunga. Totoo. Kaya nga ang ibinubunga at dinudulot ng mga separated ay kasalanan pa rin. Kasi hindi niya alam kung ano ang mabuting bunga para sa kanyang buhay. Kaya ngayon, makikita po natin kung ikaw ay tupang ligaw, alam mo, separated ka kay Lord. Ligaw ka eh. Pero pagka ikaw ay nakabalik sa ating Panginoon, dahil sa unang mensahe pa lang ay ano? Hinahanap nila ang Diyos. Pangalawa, ipinagtatanong nila ang daan patungo sa Panginoon. At pangatlo, ang gagawin mo na ngayon, makikipagkaisa ka na sa Diyos. Ang mga taga-Israel at Juda, inaaway nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at sa kung saang ano pamang mga bagay. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, kung ang kalalagayan natin ay separated tayo sa Panginoon, kaya huwag kayong magtaka, wala kang bunga. Pero, pagka ikaw ay na-connect ng Panginoon through Jesus Christ, why? Kasi nakipag-isa ka. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat na nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo ay siya ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya niya makukuhang mamunga. Kaya yung isang disciple, hindi ka na mahihirapan. Why? Kasi nga, kaya mo nang mamunga. Kaya hindi mo kayang mamunga sa nakaraan mong buhay kasi separated ka kay Lord. Lahat ng hiwalay sa Diyos
hindi mo kayang gawin ang ipinapagawa ng ating Panginoon. Mas madali pang gawin ang ipinapagawa ni Satanas pagka ikaw ay separated sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kaya wag po kayo magtaka, bakit ang dali ko magkasala? Sabi ni Andrew, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Kasi nga, separated ka eh. Pero kung nakakonect ka na kay Lord, sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi doon? Isa na ka ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon. Sus, hindi natin kaya mag-isa, pero kayang gawin ng Panginoon. Lahat na ikaw ay maging mabuti lang sa pamilya mo, isang bunga na po yun. Kung ang sarili mo, nakikita mo, ginagamit ka na ng Panginoon, isang bunga na po yun. At kapag nakita pa ng mga tao ang 9 fruits of the Holy Spirit sa pagkatao mo, bunga na po yun. Kaya nga mga kapatid, yung maging mabait lang po tayo, ang laking tulong na po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lang kung tayo ay isa doon sa mga pasaway, ano mga pasaway? Separated. Kaya nga, makikita po natin, ang pinaka-ugat at pinaka-kamandag ay yung pinalabas kanina ng Panginoon. Kaya natin hinahanap ang Diyos dahil meron namang antidote sa kasalanan. Tama po ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid, kung ang ating kalalagayan ay parang nakabalik na tayo sa Panginoon, pero parang gusto tayong ibalik sa mundo ni Satanas, huwag po tayong pumayag. Why? Kasi ang design sa atin ng Panginoon, tayo ay pagpalain niya. Ulitin ko po, ang design sa atin ng Panginoon, tayo ay pagpalain niya. Pag sinabing fruitful, wala ka nang hahanapin pa. Full package na po yan. In all aspect ng ating buhay, physically, financially, physically, emotionally, mentally, spiritually, full package na po yan. Lahat makikita mo ay magbubunga. Hindi magbubunga nga, kundi magbubunga. Eh iba kasi bunganga na lang eh. Sabihin niyo po sa katabi niyo, dapat bunga talaga. Hindi bunganga. Ayan. Ayan po ang wisdom ni Lord po dyan. Kaya nga, nakanta po yung awiting isang kinumpos ng magaling na singer na ipinagkaloob ng Panginoon yung awiting ito. Alam ko po, alam niyo yung kantang Tupang Ligaw. Tama po ba? Pwede ba kantahin natin ngayon bago ako pumunta sa konklusyon? Para natawa kayo, di ba? Kabisado kaya ni Brother Benji ito? Subukan natin, sabayan niyo ako. Malapit na naman, lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman, at sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Sino kulang? Kayamanan at lahat ng kalayawan, para bang walang kabuluhan. Parang nawala kung si Kristo'y wala pa sa iyong buhay. Andaw? Para kang isang tupang ligaw. Ano gusto nyo? Kayamanan? Kasikatan? O si Kristo sa buhay? Lahat
ng hindi natatagpuan at nakikipagkaisa sa ating Panginoon. Walang saysay ang buhay. Lilipas siya sa mundong ito. Wala siyang marating. Kala niya matagumpay siya, yes, yumaman ka. Nasa iyo na ang lahat. Hawak mo ang faith. Pero hindi mo hawak ang faith. Dapat hawak mo ang faith. Kasi si Jesus ang author ng pananampalataya. Nakuha niyo po ba? Kaya, yan panligaw ay napakahalagang mensahe sa atin ng Panginoon. Na masasabi natin ngayon, salamat Panginoon, nasa piling mo na ako ngayon. Ngayon, kung sa tingin po natin ay parang nagdadalawang isip ka pa rin na kay Lord na ba talaga ako o wala pa? At parang hindi tayo mamunga kasi ayan po yan eh. Nakalampas po tayo doon sa unang mensahe ng Diyos. Ano yung una? Yung natapos ka doon sa paghahanap sa Diyos. Kumbaga, natagpuan mo siya. Kasi nakalaya ka sa kasalanan, napatawad ka ng Panginoon. Na-experience mo po ba? At yung pangalawa, sabi doon, ipinagtanong mo ang Diyos o ipinagtanong mo ang daan patungo sa ating Panginoon. Ito yung mga simbolo ng mga gawain sa Panginoon na dati mo hindi pinupuntahan. Daan na kung saan doon ka uhubugin ng Diyos, ipoproseso ng Diyos. Katulad ng mga training natin dito, schooling, na kung saan yung mga pagkaalipin mo sa mundong ito ay palalayain ka ng Diyos. Naranasan niyo po ba yun? At ngayon sa pangatlo, sabi doon, hindi lang yun ang ginawa mo, nakipag-isa ka pa sa Diyos. Talo o panalo? Panalo kasi saan ka nakipagkaisa? Doon sa Diyos na manlilikha at makapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng iyong buhay na hindi ka dadalhin sa kapahamakan kundi sa magandang buhay. Tama po ba? Mula sa pagiging separated mo kay Lord, pagkahiwalay mo kay Lord, naging mabunga ang iyong buhay. Ulitin ko po, yung maging mabait ka pa lang at nabago ang buhay mo, bunga na po yan. Hindi na kayang bayaran ng anumang kayamanan. Pero yung parang hindi man lang nabago ang buhay mo, ikaw din ang makakapagsabi niya, bakit ganito ako? Bakit ganito pa rin kalalagayan ko? Minsan kasi hanapin ng tao ang tagumpay at doon sa karangyaan ang buhay. Hindi po. Alam niyo po, yung maranasan mo ang Diyos na talagang ikaw at ang Diyos ay talagang very close na ngayon. Hindi yung dati parang ang Diyos at ikaw ay napakalayo. Nandiyan pa mo ba kayo? Ay ngayon, nakakarating ka sa Zion, yung presensya at kapangyarihan ng Diyos at himala ng Diyos ay sumasayo. Kaya, bata pa lang ako, yung panligaw po na yun ay nasasabayan ko ng kantahin. Kaya, ipinarecall sa akin ng Panginoon, tama naman yung message. At sa konklusyon sa Jeremiah chapter 50 verse 6, sabi po doon, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking bayan ay parang mga tukang naligaw, sapagkat kinayahan sila ng kanilang mga pastor. Kaya tumayo sila at tumakbo papunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at turol at nakalimutan magbalik sa kulungan. Nakita niyo po yun? Kaya, be alert mga cell leaders po. Ayan o, sabi po dyan, bakit naligaw? Pinabayaan. Merong nagpabaya sa kanila. Sino daw ang pastor? Mga cell leaders. Kaya, be alert po. Meron tayong responsibility and accountability, dalawang job description sa harap ng Diyos bilang cell leader. Ano po yon? Pagiging gardener and guardian. Ulitin ko, pagiging gardener and guardian. Pagka sinabing gardener, ikaw yung nangangalaga doon sa iyong mga inaalagaan tupa. Kung paano yung halaman dinidiligan, binubungkal para lumago hanggang sa mabunga, ganun din po ang ating gampanin sa ating Panginoon. Na kung saan tayo ay gardener, ipinipid natin sila every cell group, inaakay natin sila sa training and schooling, nag-aalala tayo pag hindi sila naka-attend ng Sunday Cell Celebration, at sa lahat ng mga gawain katulad ng prayer work, mentoring, prayer gathering, lahat po yan.
ay isang susi para tayo ay makapangalaga sa kanila. At hindi lang yun. Yung pinag-uusapan natin tupang ligaw, ililigaw po sila ni Satanas. Ano gagawin natin? I-guard po natin sila. Talagang iingatan po natin sila. Kaya nga nakakatuwa po yung pagka pinapanood ko po yung mga inahing manok. Makita ko pagka may pusang sasakmal yung sa sisiw, talagang tinutuka at pinapalo ng inahin. Ginaguardianan nyo yung mga sisiw po niya. Ganun po ang dapat gampanan ng mga cell leaders pagka ikaw ay cell leader. Yan po, dalawa lang. Gardener and guardian. Huwag po natin kalimutan. Kasi pagka sila ay nailayo ni Satanas sa piling ng Diyos, ay nakakalungkot. Pagka sinabi po, tumakbo papunta sa kabundukan, puno po ng problema po dyan. Maniwala po kayo. Hindi lang ahas ang kanilang makakasalubong doon. Mababangis na hayop tulad ni Satanas. At mamumroblema po sila sa kanilang buhay. Tama po ba? At tayo, alam ko nakakaranas po tayo niyan. Kaya nga hanggat maaari, huwag po tayo magpapabaya sa ating mismong personal na relasyon sa ating Panginoon. Binabana sa atin ng Panginoon doon. Andun ang kasalanan, andun ang slave, andoon ang separation na mangyayari. Bagamat may forgiveness, mayroong freedom, at mayroong fruit na mangyayari. Eh, tingnan po natin. Yan po ang pinakaugat. Kaya po nangyari ang mga bagay po na yan. Ang mga leaders po ng Israel ay naging pabaya. Lalo na ang mga sacerdote at mga Levita na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, kung nakuha niyo po yan, may assignment po tayo kay Lord. Totoo po ba maraming tupang ligaw? O kaluluwang ligaw? Dati yan po ang kalalagayan po natin. Kasi nga po, wala pa po tayo pastol. Pero ngayon, kung may pastol ka na, at sa tingin mo, pinababayaan ka ng pastol mo, ng cell leader mo, eh, umiyak ka. Paano pag-iyak? Sabi sa prayer gathering kanina, manalangin ka. Ang prayer ay pag-iyak sa harap ng Diyos. Maniwala po kayo. At sabi nga kanina, hindi lang sa time na kung saan ay gawin nating, ano daw? Hotline ba yung panalangin? Emergency hotline. Awakatindi po nun. Kung kailang ire-rescue ka lang at saka ka lang mananalangin, eh pwede namang kahit na ano sitwasyon mo sa buhay, eh pwede tayo manalangin. Amen po ba? Kaya yun po yun. Para hindi tayo mailigaw. Ulitin ko po, kaya in-illustrate ng Panginoon ay tupa. Ang tupa po ay napaka sakit salita, tanga. Iinom yan, hindi niya namamalayan, puputok na yung kanyang tiyan. At kakain yan na walang humpay hanggang sa mawala ng hininga, mamatay, masopokay. Ganun po katindi. Kaya yung pastol, ginagamit yung tungkod para siya ay walin. Para yung tama lang ang kanyang magawa. Kaya mga pastol, yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, naaalagaan po natin. Be alert. Baka sila ay iligaw ni Satanas. Tama po ba? Eh, may pananagutan po tayo sa ating Panginoon. Kaya sa araw pong ito, nawa, hindi na tayo yung hanapin. Tama po ba? Kundi tayo na ang maghanap.